Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gandang gabi po, ito po ang latest update natin ng ngayong araw, October 10, 2025. Humiral nga po sa ating bansa itong southwesterly wind flow na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Visayas, dito po sa parte ng Palawan at ng Mindanao. Asahan nga po natin, meron nga po tayo mga pag-ulan na aasahan. Dito naman po sa may parte ng Metro Manila, may mga tsansa pa rin po tayo ng mga pag-ulan, maging dito nga po sa ilang bahagi ng Bicol Region. At asahan din po natin dito po sa may parte ng Zambales, meron din po tayong tsansa ng mga pag-ulan, maging sa parte ng Ilocos Region. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil posibleng makaranas pa nga po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan na posibleng magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At doon nga po sa ating mga kababayan na inabot nga po nung lindol kanina dito nga po sa may parte ng Davao, sana po ay nasa ligtas at maayos po tayong kalagayan dahil nga po dito sa malakas na lindol. At sana po ay magtulong-tulong tayo at kapit-bisig na makabangon muli ang tinamaan ng lindol. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay October 11, asahan po natin may mga chance pa rin po tayo ng mga pag-ulan. May mga possible low pressure area pero panandalian lamang po ito at malulusaw din kaagad. Pagdating naman po ng October 12, magiging maayos at maganda pa rin ang lagay ng panahon. May mga chance pa rin po ng mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng October 13, asahan po natin na magkakaroon ng mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pagulan sa may parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng eastern section ng Luzon. Pagdating naman po ng October 14, asahan po natin na apektado pa rin po ito ng southwesterly wind flow. Dito po yan sa parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 15, asahan pa rin po natin may mga tsansa pa rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. At pagdating po ng October 16, mas mataas po ang tsansa ng mga posibilidad ng pagulan. And then pagdating po ng October 17, dito po mapapansin natin easterlies po ang nakakaapekto sa ating bansa. At pagdating naman po ng October 18, dito po mapapansin natin may mga kumpulan ng kaulapan o yung cloud cluster na posibleng magdulot po ng pagulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng October 19, asahan natin mataas ang tsansa ng pagulan sa parte ng eastern section ng Central Luzon, Bicol Region, northern portion ng Visayas at maging sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng October 20, so asahan nga po natin na dito magkakaroon na muli ng pagbugso ng hangin na nanggagaling nga po dito sa may parte ng China. At pagdating naman po na October 21, magiging maulan nga po ang eastern section ng ating bansa at posibleng magkaroon nga po ng low pressure area dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 23, dito po posibleng magkakaroon na nga po tayo ng pagbugso ng northeast monsoon o yung amihan. Pagdating naman po ng October 24, mas lalakas pa nga itong posibleng amihan at magkakaroon nga tayong low pressure area na makakaapekto nga po dito sa may parte ng Mindanao, Visayas at Palawan. Ito po yung monitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nito, kung ito po ba yung posibleng maging isang bagyo. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.